Ang lihim na kapangyarihan ni Mitena. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Encantadilla, isang mahalagang pangyayari ang naganap. Isang pangyayaring maaaring magbago sa kapalaran ng buong kaharian. Nabawi ni Gargan ang kanyang mahiwagang tungkod mula kay Mitena. Ang tungkod na matagal niyang hinahanap, ang tungkod na pinagmumula ng kanyang lakas, ay muli niyang hawak. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang kapangyarihan ni Gargan. Ngunit para kay Mitena, ang pagkawala ng tungkod ay hindi lamang pagkawala ng kapangyarihan. Ito rin ang sandaling tuluyan siyang iniwan ng mga sangre. Para sa kanila, si Mitena ay nananatiling isang nilalang na nagdala ng panganib sa Encantadilla. Ang kanyang mga ginawa noon ay hindi madaling kalimutan. Kahit na wala na sa kanya ang tungkod, hindi pa rin nila siya pinagkatiwalaan. At kaya, iniwan siya, mag-isa, sa gitna ng isang malawak at tahimik na kagubatan. Habang naglalakad si Mitena sa gitna ng makakapal na puno at malamlam na liwanag ng dapit tapon, mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa anumang salita. Iniwan nila ako, mahina niyang bulong. Ngunit habang patuloy siyang naglalakad, may kakaiba siyang napansin. Parang may gumagalaw na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Bigla siyang napahinto. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Unti-unti, may lumalabas na bahagyang liwanag mula sa kanyang balat. Kasabay nito ang kanyang kasuotan ay nagsimulang magbago. Ang simpleng balabal na kanyang suot ay nagiging mas mahiwaga. Lumilitaw ang mga kumikislap na simbolo sa tela nito. Parang may sinaunang kapangyarihan na nagigising sa kanyang pagkatao. Napaatras siya sa gulat. Ano? Ano ang nangyayari sa akin? Tanong niya. Sa sandaling iyon, biglang humina ang hangin sa kagubatan. At mula sa katahimikan, may narinig siyang bulong. Isang tinig na tila nagmumula sa mismong hangin. Mitena. Napalingon siya sa paligid. Ngunit walang tao. Walang nilalang. Sino ka? Tanong niya. Muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Ang kapangyarihan na iyong nararamdaman ay matagal nang naghihintay. Hindi maintindihan ni Mitena ang kanyang naririnig. Anong kapangyarihan? Sandaling tumahimik ang hangin bago muling nagsalita ang tinig. Ang kapangyarihan ng Bathalumang Etir. Sa sandaling iyon ay nanlamig ang dugo ni Mitena. Ang pangalan na iyon ay hindi niya malilimutan kailanman, si Bathalumang Etir. Isang sinaunang nilalang na nagtataglay ng hindi masukat na ether power. Isang nilalang na minsan niyang hinarap sa isang madilim na labanan. At sa laban na iyon, siya ang nagwagi, siya ang pumatay kay Bathalumang Etir. Hindi, bulong niya. Ngunit nagpatuloy ang tinig. Nang bumagsak si Bathalumang Etir, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nawala. Hindi ito naglaho sa hangin. Pinili nito ang isang bagong sisidlan. Dahan-dahang napatingin si Mitena sa kanyang mga kamay na kumikislap sa ether energy. Ako, sabi niya. Ako ang pinili. Unti-unting lumakas ang enerhiya sa paligid niya. Ang mga dahon ay nagsimulang umikot sa hangin. Ang lupa ay bahagyang nanginig. Ang kapangyarihan sa loob niya ay tila gumigising. Unti-unting ngumiti si Mitena. Isang ngiting puno ng pagtataka, ngunit may bahid ng kasiyahan. Kung ganoon, sabi niya, hindi pala ako nawala ng kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang maliit na alon ng ether energy ang lumabas mula sa kanyang palad. Tumama ito sa isang puno sa harapan niya. At sa loob lamang ng ilang segundo, ang malaking puno ay nabiyak sa gitna. Napaatras si Mitena. Ngunit sa halip na matakot, lalo siyang namangha. Mas malakas ito kaysa sa anumang kapangyarihan na mayroon ako noon.
Ngunit muling nagsalita ang mahiwagang tinig. Mitena, ang kapangyarihang iyon ay hindi simpleng kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan ng isang bataluman. Ang mga bataluman ay mga sinaunang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang halos kapantay ng mga Diyos. Mga tagapangalaga ng balanse ng kapangyarihan sa mundo. At ngayon, ang kapangyarihang iyon ay nasa kanya. Tahimik na tumingin si Mitena sa kanyang palad. Ang ether energy ay sumasayaw sa kanyang mga daliri. Isang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng Encantadia. Ngunit may babala ang tinig. Mitena, sana ay huwag mong gamitin ang kapangyarihang ito para sa kasamaan. Ang kapangyarihan ng bataluman ay hindi nilikha upang magdala ng pagkawasak. Kung ito ay gagamitin sa maling paraan, maaaring ikaw ang maging dahilan ng pagbagsak ng mundo. Tahimik ang kagubatan, walang hangin, walang tunog. Tanging ang kumikislap na ether energy lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti si Mitena. Ngunit ang ngiting iyon ay puno ng lihim. Kasamaan? Sabi niya. Tama o mali ay nakadepende lamang sa kung sino ang nagsasalita. Tumingala siya sa langit. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, isang napakalakas na alon ng ether energy ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang buong kagubatan ay nanginig. Sa malalayong kaharian ng Encantadia, naramdaman ito ng mga sanggre. Isang kapangyarihang matagal nang nawala. Isang kapangyarihang hindi dapat nagising muli. Ang kapangyarihan ng Bathaluman. At ang tanong ngayon ay, matutulungan ba ng kapangyarihang ito si Mitena na baguhin ang kanyang kapalaran? O ito ang magiging simula ng isang bagong digmaan sa Encantadia? Habang unti-unting humuhupa ang alon ng ether energy sa kagubatan, tahimik na tumayo si Mitena sa gitna ng nagkawatak-watak na mga puno. Ang liwanag ng kapangyarihan ng Bathaluman ay patuloy na sumasayaw sa kanyang mga kamay. Ngunit sa malalayong kaharian ng Encantadia, nararamdaman na ng mga sangagre ang paggising ng isang kapangyarihang matagal nang nawala. Isang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Ngunit ang tanong ay, magiging tagapagligtas ba si Mitena? O siya ang magiging simula ng pagbagsak ng Encantadia? Malalaman natin sa susunod na kabanata. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa JB Hansuke, at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na kwento ng Encantadia. At kung may ideya ka kung ano ang mangyayari kay Mitena, i-comment mo sa ibaba. Dahil sa mundong ito ng mahika at kapangyarihan, ang bawat kwento ay may lihim na kapalaran. Ito ang JB Hansuke. Hanggang sa muli.